Kaiju number 8 Chapter 3. Nagsimula ang chapter kung saan pinapakita ang sketch ng isang kaiju sa balita. At walang iba kung hindi si Kafka. Binigyan ng codename ng Defense Corps ang kaiju na nasa loob ng katawan ni Kafka na The 8 Kaiju. Lumipat naman ang scene sa department ng mga cleaners kung saan pinakita si Ichikawa na nanood ng balita. At nasabi niya sa isip niya, 3 buwan na ang nakakalipas pero hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang halimaw na nasa loob ni Kafka. Bigla namang may inabot ang boss ng mga cleaners kay Ichikawa na papel. At nagsasabing pumasa daw sila sa first exam ng Defense Corps. Dali-dali namang tumakbo si Ichikawa para ibalita kay Kafka ang resulta ng kanilang exam. Hindi naman makapaniwala si Kafka sa resulta ng exam at nung paglingon nito kay Ichikawa nakaan yung kaiju pala ito. Nagalit naman si Ichikawa sa nakita niya kay Kafka at sinipa niya ito. Hindi pa makontrol ng maayos ni Kafka ang halimaw na nasa loob niya dahil pag nawawala daw siya sa focus ay lumalabas ang anyo nito. Pinagalitan naman ito ni Ichikawa na dapat siyang maging responsable sa kapangyarihan niya dahil hanggang sa ngayon ay siya ang laman ng mga balita. Inexplain naman ni Ichikawa kay Kafka ang pangalawang exam at ito daw ay physical activity kasama ang mga members ng Defense Corps. Nagdalawang isip naman si Ichikawa para kay Kafka dahil di pa niya lubos makontrol ang kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Kafka na kahit hindi pa niya makontrol ang kanyang anyo ay ipagpapatuloy pa rin daw niya ang pagpasok sa Defense Corps. Makalipas ang 10 araw, ang second exam ay mag-uumpisa na at magaganap ito sa West Tokyo venue. Sabay na dumating sina Ichikawa and Kafka sa venue at sila ay manghang-mangha sa lugar dahil sa laki nito. Napansin naman nila na kahit saan sila tumingin ay may mga corps member at nasabi ni Ichikawa kay Kafka na kung dito ka mag-iiba ng anyo ay wala kang pag-asang mabuhay. Sinagot naman ito agad ni Kafka nang wala ng kwentang matakot pa at magpatuloy na lang tayo sa second exam. May bigla namang tumawag kay Kafka na teenager na babae at sabing hoy matanda, yung pangit mong sasakyan ay nakaharang sa daan ko at hindi ako makapag-park. Napasigaw naman si Kafka at sabing ang daming bakanteng parking bat dito ka pa magpa-park. Sumagot naman ang teenager na babae na dun ko gustong mag-park sa number 55 kasi yun ang lucky number ko. Nainis naman si Kafka sa kanyang narinig at tuturuan daw niya ng tamang asal ang maliit na babae. Bigla naman nagtanggal ng jacket ang teenager na babae at sabing siya na lang daw ang mag-aalis nito. Binuhat ng teenager ang sasakyan ni Kafka para ilipat samantalang gulat na gulat ang dalawa sa kanilang nakita. Tinanong naman ni Ichikawa kung sino daw ang babae. Sumagot naman ito ako si Shinomiya Kikoro at ang hobby ko may pumatay ng kaiju. Inamoy naman ni Shinomiya si Kafka at sabing parang amoy kaiju daw ito. At doon nagtatapos ang Chapter 3 ng Kaiju number 8. Huwag niyo sanang kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating channel. Salamat!